dulo. Eto. Baka gusto nyong pakinggan. Willie Revillame na bakit hot set? Hot seat ni Kuya Boy Abunda. Mga kababayan, si Willie Revillame ay meron na daw plataforma. Uy, ano yon? Mga kababayan, ano ang plataforma ni Willie Revillame? Ang sabi, mga kababayan, plataforma niya raw, i-stop ang awayan sa Senado. Eto, pakinggan nyo ang katawa-tawang interview ni Willie Revillame. Mo sa pagiging mahirap. Naghirap ka ba? Doon ako galing. Maipapangako mo ba na hindi ka magnanakaw? Bakit ako magnanakaw? Bakit kami maniniwala kay Willie Revillame? Willie, maraming salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa amin dito sa iyong tahanan para sa pag-uusap na ito. Diretsa na ako, bakit ka ba pumasok sa politika? Actually, marami nang kumausap, even the president before the former president, Duterte. Talagang kinusap niya ako. Wala pa rin talaga yung katanungan na, what makes you decide to run as a senator? Hindi niya masagot eh. Lagi may paligoy-ligoy. Eh actually, nakausap ko na. Tawag niya ako sa Malacanang. During that time, ang feeling ko hindi pa ako handa eh. Hindi ako handa na Big Sureta. sumabak dito dahil sabi ko, kailangan, in my mind, in my heart, in my spirit, I'm ready sa isang bagay na papasukin ko. That was about ilang years ago, no? 3 years ago. But this time, nung nakikita ko... Eka lang, sabi ni Benjamin Prado, ako na lang daw ang sasagot sa confidential, siya na lang daw ang sasagot sa confidential Pandisara. Nasa Cape Shipping daw ni Colonel La Chica. Oy, possible yan, guys. Parang, walang nakakasundo sa Congress. Nagkakaproblema sa Senado. Ang napapanood ng mga mahirap na tao ay puro away. Ang napapanood ng tao, puro away. Normal yan, Willie. Putya ka. Yung mga debate nila, normal yan. Baka sasabihin mo na naman, tinuruan na kita dati. Sabi ko, yung executive session, para yan, pag ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa national security. Hindi yan para wag ipakita yung pag-aaway, ha? Ikaw, Willie. Parang sabi ko, siguro it's about time na gumawa naman ako ng paraan sa mga mahirap kong kababayan. Importante, I have a good conscience. My mind is so clear na ito na yung gusto ko. And especially, ang puso ko, busilak na sa paggawa ng batas para sa mga kababayan. Ay, gagawa na daw siya ng batas. Anong batas ang gagawin mo, Willie? Diyos mio! Gagawa na raw ng batas ang idol niyo! As a human being, gusto namin malaman, ano ang alam mo sa pagiging mahirap? Okay. Naghirap ka ba? Doon ako galing. Alam mo, ako ay isang anak sa labas, kung tawagin, legitimate child. Ang nanay ko, she got pregnant during that time na masyado pa siyang bata, inosente pa sa mundo. I think she gave birth at the age of, 15 pa lang siya. So, mahirap ang buhay ng nanay ko. Lumaki ako sa kanya, kasi parang akong ping-pong ball eh. Lumaki ako sa nanay ko, lumaki ako sa tatay ko. Kukunin ako ng nanay ko, pumunta ako sa tatay ko, matitira ako sa driver ng tatay ko, matitira ako sa kamag-anak ko. Parang naging gano'n ang buhay ko because may pamilya yung tatay ko eh. So ako naman, tinatago, parang gano'n, yung panahon na yun. So, yun ang naging buhay ko. Wala akong kalinga eh, sa magulang eh. So, eto yung naging... hanap ka ng kalinga sa Senado? Ganon? buhay ko. Gaano kahirap ang hirap? Mahirap ang isang mahirap. Yung kakainin nyo lang, pinoproblema mo pa eh. Pero mas mahirap po ang isang mahirap ang isang mahirap. Pero yan ay nasusolusyonan ng diskarte. Pero mas mahirap po yung wala kang alam pero tatakbo ka sa Senado. Hindi mas mahirap yun. Gusto mo ba mapahiya kagaya ni Robin Padilla? I move, Mr. Chair. O, tatagalogin ko na to. Ulam lang, pinoproblema mo pa eh. Ganon kahirap. At alam ko yun ang nararamdaman natin mga kabayan. Mahirap. Pamili lang gamot, utang. Sa katandaan nyo, ang mahirap, lagi may utang sa tindahan. Pag wala kang pambayad, hindi ka na po. Hindi. Nagkakamali ka dyan. Hindi lang mahirap ang may utang. Kahit mayayaman, may utang. Diba? Sadyang maabilidad lang din yung ibang mayayaman na nangungutang, tapos yung kanilang uutangin, i-invest nila. Kaya habang sila ay may utang, yung kinikita ng ininvest nila, pinambabayad sa utang. Yun. Ang mahirap kasi, may utang, tapos, para mabayaran yung utang, hihiram ulit sa kabila. Tapos, yung utang, ibabayad doon sa inutangan. Wala na, nagkatapatong-patong na. Uutangin.
Yung mangungutang ka naman sa ibang tindahan. Ganun kahirap ang buhay na mahirap. Kailangan ka mag-survive eh. Ang lahat ng ito pinagdaanan mo. Napagdaanan ko to dahil yun ang naging buhay ko sa nanay ko. May mga araw ba na nagutom ka, wala kang makain? Noong aming panahon sa nanay ko, hindi naman, to be honest with you, kasi nakakagawa ng paraan, At masipag ang nanay. nakakahiram ng bigas. Ah. You know, kasi ang nanay ko, ako'y anak na una. 6 kami eh. Putya. Pero 6 din kaming Nagkwento na ng talambuhay. Dapat doon ka sa maalaala mo kaya eh. Maalaala mo kaya. O kaya doon sa ano, mga kababayan, saan ba yung Channel 7? Ano ba yun? Dapat doon ka nagkwento ng talambuhay mo. Sayang ah. Dapat dito, pag in-interview ka dito tungkol sa politika, package yourself. Diba? Hindi pack up yourself. Visit. Yun ang buhay ko. So, meron ako mga kapatid na hindi ko naman talaga nakakasama, no? Tapos sa tatay ko naman, 8 kami na. Ano pangalan nung Japanese, nakalimutan ko na. Emily ba to? Or, sorry, nakalimutan ko na. Tagal mo kasi hindi ko nakita dito. Yung may box na sulat ng Japanese. Sabi niya, mahirap yung maging bobo at taka sa Senado. Correct ka dyan. Magpakailanman. Dapat to ka nagkwento, Willie. Sa iba-iba din babae. So, ako ang pinakapanganay sa buong pamilya. Aha. So, ako lang yun. So, meron akong 5 kapatid sa nanay ko, iba-ibang tatay. Meron naman akong 8, bali 7, na iba-iba din ang nanay. Yun ang naging buhay ko. At dahil Alam buhay ang putya. Naging mabuting tao. Ay, hindi ko pinagtatawanan kung ganun ang pinagdaanan ni Willie. Kaya lang, ito ay tungkol sa politika. Mga kababayan, dapat brief lang yung tungkol doon sa pinagdaanan mo eh. Package yourself. Ano ba ang quality na mayroon ka para bilhin yung paninda mo ng mga mamimili, which are, ang mamimili ngayon ay yung mga botante. Diyos ko. Hindi ako nag-isip ng masama. Nung panahon na yun. Kasi kailangan mo na magtrabaho dahil nung nasa nanay ko ako, kailangan kong gumawa ng paraan para may makain. Kasi nag-aalaga din ako ng kapatid ko sa kanya. Nung mga panahon na yun. So, yung tatay ko kasi ang may kaya, engineer. Naanakan yung nanay ko. Tapos yung tatay ko, syempre, hindi naman niya. Alam mo yung mga panahon ng 60s, very conservative. Ito yung pinakamaganda na nabasa ko ngayon ha. Sabi ni Benjamin Prado, may pinagdadaanan naman pala. Maawa kayo, huwag nyo nang dagdagan ng problema sa Senado. Kala ko, may pinagdadaanan na maawa, mga kababayan. O nga naman, baka dumami pa yung problema ng Senado. Lang iya talaga. Pati sa probinsya, ikakabanatuan kasi tatay ko eh. May basic. So, ganoon ang naging buhay. Hindi ako namulat sa mali eh. Namulat ako sa kailangan mabuhay kasi nga nakikita ko yung buhay. Hindi raw siya nabuhay sa mali. Di ba? Mali yung tatay mo, nanay mo, may mga ibang mga asawa. Hindi to personal pero totoo to ha. Di ba? Mali yun. Tatay mo, nanay mo, may ibang mga asawa. Oh. Ang nanay ko, na kailangan namin mag-survive. Eh, baka sabihin na, dumadrama lang ako. Nung ko pa naman sinasabi niya, ABS pa eh. Nung pa, nagbenta ako ng ng dyaryo, taliba, Talambuhay na nga, guys. Naging banker ako. Talinta, bibi, papasok. May kawayan mo lang papasok. Kasi kailangan mo mag-survive. Nagdirinis ako ng jeep. Sa Caloocan. Anong puhunan namin? Basahan siya kay maliit na walis. Ang bayad sa amin ng mga jeep driver, tatanggalin mo yung silya kasi may mga bariyang nahuhulog doon. So, yun ang nagiging pera mo. Siyempre, pag bata ka, di ba, pambili mo lang ng tinapay, masaya ka na eh. Yun mga yun. Kasi pinangalan ako, January 27, 1961. Eh, ngayon, 64 years old na ako. Saka naman, diba, I'll be honest. 64 years old ka na, wala ka pa pinagkatandaan. Never ako na-involved sa drugs. Hindi pa ako sa buhay. Alam yan, alam ng mga kaibigan ko yan, alam ng kabanda ko yan, nung tumutugtog ako, hindi ako umiinom, hindi ako nag-sigarilyo. Ito yan. Babae alam lang. ng lahat. Kumusta ka bilang? Mabuti ko na, kasi hindi ko pinababayaan. Kapatid ko, kahit nung drummer pa na ako, sa abot kaya ko, mabuti akong tao eh. Kung ako yung sasabihin totoo. Hindi ko pinabayaan. In fact, namatay yung nanay ko last. Hindi ikaw ang magsasabi na mabuti kang tao. Mga kababayan, yung pagsasabi na mabuti kang tao, sa sarili mo lang yan. And of course, yung pagsasabi na mabuti kang tao, ibang tao ang magsasabi niyan. Di ba? Hindi mo pwedeng i-declare mabuti akong tao. Pero pwede mong i-declare yan sa sarili mo lang, sa isip mo lang, mabuti akong tao. Kung alam mo naman talaga na mabuti kang tao. Pero ang magsasabi pa rin na mabuti kang tao, yung kapwa mo, yung nakakakita kung anong klaseng ugaling meron ka. April lang. Hindi ko na yan. Nakatulog na daw si Michael Pangan. Bakit hindi mo ipinaalam? Bakit tahimik?
Aha. Kasi, Ang layo, di ba? Sulaiman, yung kanyang plataforma, yun yung pinagdaanan niya. Ganun ang gagawin niya sa Senado. Masalimuot. may mga kapatid ako, sa iba-ibang tatay, hindi man ako pwede mag-decision lang. I also respect the decision. Aha. Kinausap ko muna sila. Ito ang gagawin ko, kung okay ba sa inyo. Inalagaan ko yung nanay ko ng 7 years. Yun ang plataforma niya. So, hindi mo na siya nakakausap. 7 years ko siyang kasama na nurse siya, lang meron siyang check-up lagi. Binigyan ko siya ng isang unit dito sa tower, nandyan lang siya. Inaalagaan siya ng mga nurses na talagang hindi ko pinabayaan for 7 years. Inatake siya, and then nung nalaman ko, nag-show ako sa Yan GMA. nga po yung talambo. Yan Nung nakita nga ko yung sinasabi ko sa inyo, guys. walang Meron na po siyang plataforma. Yan yung plataforma ni Willie. Talambuhay niya. Kaya yung Senado, gagawin niya masalimuot. Pinadala ko kanina ng ambulansya. Nilipat sa St. Lucie, Quezon City. Aha. Mga ilang buwan. And then, nung medyo okay siya, dinala ko na doon sa Ayala Heights, nung bahay ko dati. Nung naman wala na ako yun, dito ko naman dinala sa Will Tower. So, ito, kamamatay lang yan. Siguro magpa 40 days pa lang. Ako'y nakikiramay, naitanong ko lamang dahil Mother's Day din. Nabanggit ko yung Mother's Day. Nung una siyang nagkaroon ng aneurysm atake, medyo palapit na yung Mother's Day. First time ko lang siya nabigyan ng bulaklak eh. First time. Kasi, alam mo, nung nanay ko Masakit siyempre, ulo ko kay galit Will. sa buhay. Yung galit ko sa tatay ko, sa akin nabunto yun eh. Aha. Sinaktan ka. Yung pananakit niya sa akin, siya, yung galit niya. Naintindihan ko eh. Kasi 14 years old. Actually, guys, tawan-tawa nga. Kaya ko po ito pinapakita sa inyo para ma-feel nyo rin yung napipil ko, di ba? You feel so bored. Kayo po ay inaantok. Ibig sabihin, mga ka-GPnatics, gusto kong iparamdam sa inyo na gantong klase yung gustong pumasok sa Senado na kapag dito pa lang sa interview, nonsense ng kausap. Kung ako po ang interviewer at ito ay nag-a-apply sa trabaho, bagsak kagad ito. So sa inyo makakapasa ang Willie Revillame. Sige nga, guys, ano tayo? Tanungin ko kayo, sino ang hindi boboto dito kay Willie Revillame? Type 1 pag hindi nyo iboboto, type 2 pag iboboto nyo. Sige nga. Sige. Sino ang boboto dito kay Willie Revillame? Si Boy Abunda nga inaantok eh. Sige, survey tayo. 1 daw. Lightero. Nadet. 1. Eva Hernandez, Imelda Castro, Sunny Boy, Bex Videos, Opelia Zan, Michael Pangan, Naomi Shin, Doug Barnett, Dino Banig, Susana Badidles, sorry. Leonora Catalan, Edgardo Villazor, Lijoy de la Rosa, puro number 1, Willie. Sila ay boring sa'yo. Sa madaling sabi, mga kababayan, sila ay naniniwala na boring kang kausap, boring ka rin sa Senado. Wala kang gagawin doon. Diba? Magbubutas ka lang ng bangko. Guys, pag ikaw nasa interview at nakita mo, ang interviewer mo humihikab, pagpasiklab ka, dapat ibigay mo yung mga tawag dito, qualities mo na meron ka na pwede mong i-share sa Senado. Hindi yung talambuhay mo, ikukwento mo, not related doon po sa trabaho mong ina-applyan. Sabi nila Itero, ayos na yan, Willie, number 1 ka. Saan? Sa itatapon sa inidoro? Actually, sinabi niya naman yung plataforma niya. Ang plataforma daw po niya, ulitin ko lang, mga kababayan, ay pasayahin daw ang Senado. Ito. Ano ang alam mo sa pagiging mahirap? Naghirap ka ba? Doon ako galing. Maipapangako mo ba na hindi ka magnanakaw? Bakit ako magnanakaw? Bakit kami maniniwala kay Willie Revillame? Willie, maraming salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa amin dito sa iyong tahanan para sa pag-uusap na ito. Diretsa na ako, bakit ka ba pumasok sa politika? Actually, marami ng naulit. bagay na kagagalit sa akin ng Panginoon. Hindi naman ako natatakot na mawala lahat to eh. Kasi ito, lahat ng ito, it's only a temporary thing para sa akin. Material lang to eh. Kita mo naman, tayong lahat, pag nakremate na, abo na lang tayo. Wala na rin tayo sa mundo eh. Pero at least nung nabuhay ako sa mundo, mina-achieve ako. Sabi ni Rayan, laki na nga ng pagsisisi ko kay Robin, dadagdag ka pa, Kuya Will.
Tamang pamaraan, hindi illegal at legal na legal lahat. Ngayong alam ko ng personal, bahagyan ng iyong kwento, ng iyong pinagdaanan, bago mo narating ang kinaroroonan mo ngayon. At ngayon ay tumataha ka ng bagong landas papuntang Senado. Ano ang baon mo pagdating sa Senado? Eto na, ano ang baon Anong mo? daladala mo? Anong mga batas ang binabalak mo ipanukala? Alam mo, ako para sa akin, batas para sa mahirap. Dapat may batas tayo na talagang tumitingin sa mga kapuspalad nating kababayan. Sino Batas para sa mahirap. Marami ng batas para sa mahirap pa. Be specific. ba bumoboto? Sino ba tumatangkilik sa atin? Mahihirap. Dapat ibinabalik natin sa kanila yan. Para sa akin. Yan ang batas na gusto kong gawin. Batas para sa mahirap. Ano kailangan ng mahirap? Mabuhay na maayos. Di ba? Hindi yung nabubuhay na lagi may sakit. Hindi ganitong nararamdaman. Di ba? Walang trabaho, walang edukasyon. Yan ang pinaka-basic na kailangan natin. Kasi bumababa ako sa lupa para sa kanila. Alam ko nadidinig ko binubulong nila yung pangangailangan nila. Nararamdaman ng puso ko Lumulungkot ang puso parang ang sakit. Pag may nakikita ka naghihirap ng pamilyang Pilipino. Ang galing ko doon. Saka totoong galing ako doon. Kaya alam ko, kaya yung akap, alam mo, ang akap sa akin ng nanay, tatay, lolo, lola, yakin. Pinispoil Ang ko na, pakiramdam ko sila yung guys. magulang ko. Ang pakiramdam ko sila yung pamilya ko. Kaya wala. Alam mo, sa buhay ko ngayon, ako lang naman mag-isa sa ngayon. Yung mga anak ko, hindi ko naman kasama. Ako lang talaga mag-isa. Pag may problema ko, yung tulo ng luha ko, ako lang nakakaalam. Kung nasasaktan ako lang nakakaramdam. Walang iba. Kung masaya ako, sinashare ko naman yung saya ko. Yun lang yun. Willie, specifically, anong mga batas ang uunahin mo? Una, Ayan gusto ko yung kalusugan. sinabi na talaga ni sinabi na ni Boy. Kasi hindi niya makuha yung kung ano talaga yung pinupunto ni Willie. So specifically, anong batas ang gusto mong gawin? Health. For me, yun ang pinatake. Pahabain ang buhay ng ating mga kababayan. Kalusugan. Kailangan yung mahirap talagang. Pag mahirap ka, Teka lang, pahabain ang buhay ng mga kababayan natin na mahihirap. Ano to mga kababayan? Teka lang Willie. Parang ano ang specific na batas na gagawin mo? Health. Pahabain ang buhay ng mga Pilipino. Ano to, magmamagic ka? Naku po! Magmamagic si Willie, papahabain ang buhay ng mga mahihirap. Alam mo ba, magagalit lalo sa yung mga mahihirap. Di ko natatapusin to guys Ako mag-explain na lang. Sabi niya, pahabain daw ang buhay ng mahihirap. Guys, pag binahaba mo ang buhay ng mga mahihirap, lalo yan maiinis sa'yo. Bakit kamo? Mahirap na nga ang buhay nila. Papahabain mo pa, di sisihin ka niya nila. Sabi nila, ugag ka talaga. Mahirap na nga kami, ayaw na namin maghirap. Papahabain mo pa yung buhay namin? Papahabain buhay ng mahirap. Di ba masaklap yan guys? Para mong ginagawa yung mga Pilipino, mahirap ka na nga, papahabain yung buhay mo. Di ba? Di mas mararamdaman mo ngayon yung hirap. Hindi, joke lang katarantaduhan lang yung mga pinagsasabi ko nung huli. Pero may point yun. Pag ang mahirap, pinahaba mo ang buhay, mga kababayan, yan ay sa kanila yan. Dagok sa kanila yan. Kasi maraming ang kababayan natin kung tutuusin Dahil sa sobrang hirap, gusto na nila talaga na manahimik na sila. Gusto na nila na magkaroon sila ng mapayapang buhay. Tapos pahahabain mo yung pagiging buhay ng mahirap nila. Sabi ni Opel, kwak-kwak po si Willie, manggagamot ka ba Kuya Will? Mga kababayan, di ba? Para mapahaba mo ang buhay ng mahihirap, ganito lang yan. Di ba? Ayaw ko na. Baka mamaya kung ano mga masabi ko dito. Si Willie kasi, grabe naman yan, Will. Bukod dun sa pabain ng buhay na mahihirap, guys, ang pangit na sino ba dito? Example ko si Ma'am Aurelia Adena. Ma'am, sample lang kita kunwari po, mahirap ka. Ikaw po ay namamasura. Kunwari lang po ito. Ikaw po ay namamasura. Tapos, ikaw po ay 67 years old na. Pahabain ni Kuya Will ang buhay mo. Pero ang buhay mo, same pa rin. Namamasura pa rin. Tingin mo, gusto mo pang humaba ang buhay mo? Ito, practical na tanong. May biro. Pero ang tanong ko, gusto mo pa bang humaba ang buhay mo? Habang ikaw po ay basurero pa rin sa edad na 67 years old. Di ba? Siyempre mga kababayan, ayaw mo na. Ang gusto mo mangyari, makatikim ka naman ng ginhawa. Sana Will, sabi ni Kuya Boy, specific. Sasabihin mo pahabain ang buhay na may hirap. Di bumurahin ka ng mga yan. Mahirap na nga kami Kuya Will, pahabain mo pa yung buhay namin na mahirap kami.
Nagets nyo ba yung point ko? Mga kababayan, di ba ayaw na natin na malugmok tayo na mahirap? Ayaw natin na manatili tayong mahirap. Gusto pa ni Kuya Will extend yung buhay nung mahirap. Pamumurahin ganyan, Kuya Will, ano ba ginagawa mo sa amin? Hirap na kami sa buhay. Tapos pahabain mo pa yung pagiging mahirap namin hanggang sa kami mamatay. Extend mo, basurero pa rin kami. What my kalokohan, tama, what my point is, you did something, mga kababayan, para yung mga kababayan nating mahihirap, isa na, may aalis natin sa buhay mahirap. Dapat ganoon, Willie Rebillame ang sagot. Diba? Think of something, a way, mga remedyo, para yung kababayan natin ay hindi po sila manatili na maging mahirap. Hindi sila manatili na hanggang sila ay mamatay, ay mahirap pa rin. Yun dapat. Bigyan mo na lang ng jacket yan. Diyos ko. Sabi ni Leopold Garcia, dapat bang tawagin ang gusto ng mamatay na tao para matahimik ng buhay? Patay na nga. Oh. Di ba ma'am, ayan, sumagot si Ma'am Aurelia din na nakakapagod, di ba, mamulot ng basura, tapos gusto ni Willie, extend pa yung buhay mo, no? Nananatili ka, na namumulot pa rin ng basura. Again, guys, oo, nakikita nyo na tumatawa ako, pero ang gusto ko po talagang ipunto dito, paano mo babaguhin ang buhay ng mga kababayan natin na hindi sila mananatili sa buhay mahirap. Kasi kung i-extend mo lang ang buhay nila, that's nonsense. That's kupal. Diba? That's BS. Kasi pahihirapan mo lang yung mga kababayan natin eh. Nasapitin nila ang pagiging mahirap, nadamdamin nila ang pagiging mahirap. Think of something, sabi ko nga, ng mga bagay na pwedeng makapagpasaya sa kanila na at least makita nila, maramdaman nila na sila ay wala na doon sa rurok ng kahirapan. Maramdaman nila, they are totally different person from the past that they have. Yun dapat, Willie Rebillame, ang isipin mo. Diba? Bigyan mo ng kabuhayan. O kung sila ay magbabasura, o halika dito kuya. Ma'am Aurelia, halika dito. Tuturuan kita livelihood. Tapos pag nakapasa ka, marunong ka na, magnegosyo, bibigyan kita ng maliit na negosyo, paikutin mo, palaguin mo. Ganun dapat, Willie. Yung utak mo pang barangay eh. Hindi kasi maiintindihan ng tao. Iba pa ang iisipin sa'yo pag sinabi mo mahirap ka, pahabain ko ang buhay mo. Patay tayo dyan. Hindi maiintindihan ng mga kababayan natin yon. Dapat specific ka, sabi ni Kuya Boy. Bigyan mo sila ng pagkakataon na maramdaman nila na sila ay nakalagpas na sa kahirapan. Turuan mo sila. Best example ko, livelihood program. Diba? Pag-aralin mo sila, o limbawa turuan, tapos pag marunong na, bigyan ng kanilang, tawag dito mga kababayan, ng puhunan para makapagnegosyo. Diba, mabago naman yung kanilang mga buhay at hindi na sila umaasa sa basura. Sabi ni Ma'am Nadet Aborque, dapat sa kanila ni Robin, tanod ang pasukan. Correct. Ayan, mga kababayan. Imagine natin si Robin, Willie at Ipe na sa Senado na may hearing yung tatlo. Lap trip siguro. Sama-sama sila dyan, ano? May matututunan pa kaya tayo? Guys, wala. Sablay. Ang pangit na ng imahe ng Senado pag nagkataon. Okay? So hanggang dyan na lamang po mga kababayan. Magandang hapon at magkita-kita po muli tayo at maghahanap pa tayo ng topic para sa ganon ay talagang magsama-sama muli tayo mamayang gabi. Okay? Maraming salamat. Mag-ingat po kayo at thank you sa siyempre, doon po sa magandang conversation natin, doon po sa yung mga nakikirelate, yung pong mga talagang nakikipag-cooperate po dito, nagko-comment para mabasa po at papakinggan ang kanilang tinig. Thank you so much po. Yan ang gusto ko, guys. 'Di ba? Para ganahan. Si Willie talaga, oh. Bye-bye. See ya.